Gusto mo bang malaman ang mga sign na yayaman ka? Sa usapan natin to, pag-uusapan natin ang 7 senyales na yayaman ka sa pagninegosyo. Ang pinakauna agad na sign na yayaman ka sa negosyo ay kung ikaw yung taong hindi gano'n nagpe-Facebook. Yung hindi ka babad sa Facebook, alam mo mga tao ngayon, kalahati ng araw nila, nauubos sa kaka-Facebook. Kaka-scroll, kakanood ng mga reels. Kung ikaw yung taong ganon, malabo kang umasenso sa pagninegosyo. Pero kung ikaw yung taong hindi gano'n nagpe-Facebook, na ang Facebook ginagamit mo lang for marketing, yan yung unang sign na yayaman ka. Ginagamit mo lang ang Facebook para mag-upload ng mga produkto na pambenta ng negosyo mo. Pero kung ginagamit mo ang Facebook, manonood ka lang ng walang kwenta. Kung ikaw yung taong ganyan, malabo kang umasenso sa pagninegosyo. Ang pinakauna agad sign, wag mong kakalimutan. Gamitin mo lang ang Facebook for marketing. Mag-a-upload ka lang dyan, picture ng product na pangbenta sa negosyo mo. Pagkatapos mo mag-upload, balik ka na uli. Focus ka na uli sa pagninegosyo. Yan yung pinakauna nating sign na yayaman ka sa pagninegosyo. Okay, next, dadako na tayo sa pangalawa nating sign na yayaman ka sa pagninegosyo ay kung ikaw yung taong hindi gano'n nagti-TikTok. Ang TikTok ay parang Facebook, nakaka-addict. Talagang lilibangin ka ni TikTok. Mapabrowse ka lang ng konti dyan, mapa-scroll ka lang ng konti dyan. Di mo na namamalaya ng oras. 5 oras ka na nag-i-scroll sa TikTok. Yan ang gagawin sa'yo ng TikTok. Kung ikaw yung taong ganyan, nakalahati ng araw mo nauubos sa TikTok, napakalabo mong umasenso sa pagninegosyo. Pero kung ikaw yung taong ganto, kung ikaw yung taong ginagamit mo lang ang TikTok pang live selling, pang upload ng mga content para sa negosyo mo, yan yung pangalawang sign na yayaman ka. Gagamitin mo lang si TikTok pang live selling, pag-upload ng mga content, pampadami ng reach, pampadami ng makakakita sa produkto ng negosyo mo. Ganon gamitin ang TikTok. Yan ang pangalawa nating sign na yayaman ka. Gagamitin mo ang TikTok para sa negosyo mo. Live selling, mag-upload ng content para maraming makakita sa produkto sa negosyo mo. Ayos? Okay, next, dadako na tayo sa pangatlo natin. Pangatlong sign na yayaman ka ay mahilig kang magbasa ng libro. Parang ganito, yung hindi ka naglilibang para sa Facebook, ang pinaglilibangan mo magbasa ng libro. Kasi kada basa ng libro, kada isang pahina, tumiti mo sa utak mo at nakakapag-isip ka muna. Pag may natututunan ka sa libro, nakakapag-isip ka Tapos may hinihigop kang kape. Sarap sa feeling nun Nga pala, ito yung aking libro Sa mga gustong mabasa ang librong to, comment lang po kayo sa baba. Sa mga gusto pong mabasa ang ating libro. Pangatlong sign natin, nayayaman ka, mahilig kang magbasa ng libro. Sa panahon na puro distractions na, puro social media, scroll na, Facebook, TikTok, na inuubos ang oras mo niyan, out of focus ka na sa negosyo. Kung ikaw yung taong ang libangan mo, hindi Facebook, hindi TikTok, kundi libro, yan yung pangatlong sign, nayayaman ka sa hinaharap. Ikaw yung taong ang libangan mo, magbasa ng libro. Ayos? Okay, next, dadako na tayo sa pang-apat nating sign. Nayayaman ka sa pagninegosyo ay kung ikaw yung taong mahilig ka manood sa YouTube ng mga gantong video about business, about sa pagpapalago ng negosyo mo. Kung ikaw yung taong ganyan, malaki ang sign na yayaman ka. Ang Facebook, TikTok, binanggit ko sa'yo kanina, na ang mga reels sa Facebook, addicting. Sa TikTok, addicting ang mga shorts dyan. Pero sa YouTube, nandyan ang value. Nandyan ang magagandang content. Sa dinami-dami ng mga vlogger ngayon, na puro kalaswaan, puro kalokohan, puro prank, kakaunti yung nag-a-upload ng gantong video. Makabuluhan. Kung ikaw yung taong laging nanonood sa YouTube, lagi kang nanonood ng mga gantong video, yayaman ka sa hinaharap. Kasi kakapanood mo ng kakapanood niyan, madadagdagan ng kaalaman mo. Ang gantong video, para ka na nagbasa ng libro. Kasi tumiti mo sa utak mo, nakakapag-isip ka, nagkakaroon ka ng mga bagong idea. Kaya yan ang pinaka-apat nating sign na yayaman ka sa negosyo. Kung ikaw yung taong laging nanonood sa YouTube ng mga gantong klaseng video, alagaan mo yung katangian na yan. Nasa tamang landas ka. Yan yung pang-apat nating sign na yayaman ka. Okay, next, dadako na tayo sa panlima nating sign na yayaman ka sa negosyo ay yung wala kang pake. Magalit ang maraming tao sa'yo. Ikaw ba yung taong takot na takot ka magalit ang tao sa'yo? Kung ikaw yung taong ganun, tagpus ka. Di ka aasenso sa mundong to, sa pagninegosyo. Pero kung ikaw yung taong pag pinagalitan mo yung tauhan mo, yung empleyado mo, kahit magalit sa'yo mga yan, okay lang sa'yo. Kasi para sa negosyo mo. Yun ang dahilan. Kaya ang panglima nating sign, nayayaman ka sa negosyo, yung wala kang pake magalit sa'yo mga tao. Dapat okay lang sa'yo, na magalit siya sa'yo. Pero kung ikaw yung may-ari na
Hindi mo siya mapagalitan kasi magagalit siya sa'yo? Kawawa ka dyan. Hindi mo kakayanin ng mundo ng pagninegosyo mag-isa. Marketing, sales, operation, accounting. Pag sinolo mo yan lahat, hindi lalago ang negosyo mo. So, kailangan mo ng mga empleyado. So, yung mga empleyado na yun, dapat amo yun sa'yo. At walang ibang paraan, kundi takutin ng mga yun araw-araw. Yung mga empleyado mo, dapat takot sa'yo yung mga yan. Dapat nanginginig yung mga yan pag dumadating ka. Kaya wala ka dapat pake, kahit galit sila sa'yo. Pagalitan mo kung pagalitan, kasi hindi ginagawa ang trabaho. May binigay kang process. Walang output. Hindi nasusunod yung output, yung resulta. Pagalitan mo yan. Dapat okay lang sa'yo. Kahit magalit yung pinagalitan mong tauhan mong yan. Yan ang panlimang sign na yayaman ka. Wala kang pake. Kahit maraming taong galit sa'yo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pang-anim. Pang-anim nating sign na yayaman ka sa negosyo ay ang kung ikaw yung taong kuripot, tama ang narinig mo. Kung kuripot ka. Ang ibig sabihin ko sa kuripot, yung mahilig ka gabi-gabi. Naglilista ka lagi ng benta, gastos, kita, at kung magkano na ang pera mo ngayon. Yung tipong bago ka tumulog, binibilang mo ang pera mo. Magkano ang benta ko? Magkano ang ginastos ng negosyo ko? Magkano ang kinita ko ngayon? Tapos bibilangin mo yun araw-araw. Ilalagay mo magkano na ang pera mo. Pera ang dugo ng negosyo. Ang tao pag walang dugo, patay ang tao. Ang negosyo pag walang pera, patay ang negosyo. So, pera ang dugo ng negosyo. Araw-araw, dapat bilang mo yan. Araw-araw, alam mo dapat kung talo ka, kung may kita ka, kung negative ka. At araw-araw, dapat alam mo kung magkano na lang natitira ng pera ng negosyo mo. Mapakaha yan, mapabangko mo yan, mapawalit mo yan, magkano na lahat na lang ang pera mo. Sa paraan na yan, kuripot ka niyan. Kasi bilang na bilang mo ang pera ng negosyo mo. At ang Diyos, pag nakita niyang inaalagaan mo ang binibigay niya, ang pera na pinagkatiwala sa'yo, mas bibigyan ka ng malaki. Kaya yan ang pang-anim nating sign na yayaman ka. Kung kuripot ka, araw-araw, binibilang mo ang lahat ng pera ng negosyo mo. Ayos! Huwag mong kakalimutan yan. Araw-araw, bago ka tumulog, maging kuripot ka. Yung tipong tinutubuan ka ng buntot, hinahanap mo lahat ng pera ng negosyo mo. Nasaan? Dapat sakto sa computation ng negosyo mo. Okay, next. Dadako na tayo sa pinakahuli natin. Ang pampito nating sign na yayaman ka ay ang kung ikaw yung taong subok lang ng subok. Wala kang mapakialam kahit malugi ka. Kasi sa negosyo talaga, pinaniniwalaan ko. Kung gusto mo talagang yumaman sa negosyo, kailangan mong mabigo muna ng maraming beses. Malugi ng maraming beses. Kasi sa pagkalugi, yan yung hindi kayang ituro ng mga Google, ChatGPT, ng kahit sinong tao. Kaya kung malakas ang loob mo, subok ka lang ng subok, negosyo ka lang ng negosyo. Malugi man, tatayo ka uli ng bago. Kasi naniniwala ka na darating din yung para sa'yo. Yung para sa'yong negosyo, yung cellphone mong hawak. May taong yumaman dyan. Tong microphone na gamit ko, may taong yumaman dito. Yun ang gusto kong iwan sa'yo. May isang bagay, may isang negosyong magpapayaman sa'yo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kailangan mong mahanap yun. At mahanap mo lang yun sa kakasubok mo ng kakasubok. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kung ikaw yung tao, subok ka lang ng subok. Wala kang takot malugi. Naniniwala ko, yayaman ka sa hinaharap. Ang kalaban natin dito, yung nauunahan ka ng takot, takot kang malugi, takot kang sumubok. Yan ang matindi nating kalaban. Magaling ka nga, pero hindi ka nasubok. Yung kapag may binigay sa'yo ang Diyos na idea, hindi mo masubukan kasi natatakot ka sa mga mangyayari. Kalaban natin dito, takot kang magkamali. Yan ang kalaban natin. Kaya kung naniniwala ka sa akin, kung sumasang-ayon ka sa akin, niyayaya kita. Ngayong napakinggan mo ko, samahan mo ko sa bagay na to. Mag-usap tayo palagi. Ako si Darcel Robles. Niyayaya kita. Mag-comment ka dyan sa baba para malaman ko na magkakampi tayo. Kakampi mo ko. Palagi tayo mag-usap. I-subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kasama kita. Niyayaya kita. Kung may ideyang ibigay sa'yo ang Diyos, subukan mo ng subukan. Kung malugi man, magtatayo ulit tayo ng bago. Kaya ang technique lagi natin, liitan mo lang ang puhunan mo sa ideyang ibibigay sa'yo ng Diyos. Para kapag nalugi, hindi masakit. May pang-testing ka uli sa susunod. Diyan kita niyayaya. Yung kakasubok mo ng kakasubok, mahanap mo ang negosyong magpapayaman sa'yo. Kapwa negosyante ko, palagi kong iiwan sa'yo. Tiwala ka lang sa sarili mo. Panindigan mo ang pinaniniwalaan natin. Nasubok lang ng subok, mahahanap mo din ang negosyong para sa'yo. At syempre, kausapin mo lagi ang Panginoon natin. Dahil siya lang ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay. Kapwa negosyante ko, saludo ko sa'yo. Isa kang negosyante. Nandito ka sa usapan natin. Alam ko may pangarap ka. Alagaan mo yan. Isipin mo, araw-araw, bakit mo yan ginagawa? Para yung pangarap na yan, lalapit sa'yo palagi yan. Huwag mong bibitawan ang pangarap mo. Tuloy-tuloy ka lang kapwa negosyante ko. Proud na proud ako sa'yo. Kung walang naniniwala sa'yo, ako
ako susuporta ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Magkakampi tayo dito. Kung gusto mo pa ng gantong usapan, kung gusto mo pa akong kausap, pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, yun nabanggit ko sa'yo kanina. Pangatlong sign na yayaman ka, yung mahilig kang magbasa ng libro. Kung gusto niyo pong mabasa ang aking libro, bili po kayo ng libro ko, About sa Negosyo. Sinulat ko po yan para sa inyo. Kapag umorder po kayo ng librong to, libre ko po itong ipapadala, ipapadeliver sa inyo. Mag-text lang po kayo sa number na yan sa mga gusto pong umorder ng ating libro. At nga pala po, kung gusto mo ding matutong mag-vlog, katulad ng ginagawa kong ito, ang haba na ng pinag-usapan natin. Nagsasalita lang ako nakaupo, pero pinapakinggan mo. Kung gusto mo pong matutunan din to, tuturuan kita. Handa akong turuan ka. Text mo lang din ako sa number na yan kung gusto mo magpaturo sa akin. Kung gusto mo ding magawa ang ginagawa kong pagbablog. Para kumita ka din ng dolyar sa pagbablog. Para ikaw na yung pinapanood ng mga tao. Sa mga Facebook, TikTok, YouTube. Ayos ba yun? Comment ka dyan sa baba or text mo ako sa number na yan. Kung gusto mo pong magpaturo sa akin, mag-vlog katulad nito. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!